So, good morning guys. We are here sa biyahe papuntang Pisil. So, ang office ko ay Diliman. Medyo malayo. Ang talaga. Maglipay. So, ako po ay isang HR dyan na small company lang sa puntahan ko sa ngayon. So, I'm came from big company. So, but now, kasi medyo interesting kasi yung mga local or mga small business. Especially yan, mga industry ng mga motorcycle stuff. And yun nga, nakakatuwa ka kasi unlike with other motor shops, sila, they are willing to go. Kasi gusto nila magkaroon ng big car. So, ganun pa man, yun, we are blessed na naging part ng team nila. Ay, huling sandali ng Nobyembre. Ayan. Since we are, bago pa lang, hindi siya bago eh. Actually, 2019 na siya company. But, wala pa kasi silang totally HR. Although meron sila mga sistema naman, may mga procedures, may mga proseso naman sila, kaya lang hindi siya documented. Hindi siya nakita ko. Kaya I propose na phases, ano yung mga pwede natin gawin para to start up an HR from zero to start. Ano sa zero talaga sa company. So, natapos ko naman yun, no? Mostly ang, para mas maging mabilis. And, kailangan natin talaga first maunawaan ano ba yung direction ng magandang mga kanyang vision, ano ba kanyang vision, diba? And, yan. And then, nag-draft ako ng employee handbook at saka code of conduct kasi importante yung PCA, no? Pag walang mga certain rules, walang mga rules and regulations, ang doon malaking problema, no? Kapag walang mga rules talaga. So that is very important. And that is unique kasi nga motorcycle. Hindi naman porque pag sinabi mo pare-parehas kasi bakit. So talagang bibigyan mo ng time, effort to draft it, to align mga fences, traction, and based on the whole work natin organization. Okay? And alam mo, sa ngayon ay tapos na ako sa attendance and timekeeping policy. Ayan, meron na ako doon. Meron na rin ako contract sa Sabinap para sa mga going natin. That is really starting for review. And ang next ko ngayon is the recruitment process. Meron akong policy, pero kasi hindi pa masyado malinaw ang proseso na. So yun yung next lalo. Ipapakita ko ano ba yung flow at yun na ang gagawin natin. That is for subject for approval or definitely for implementation. So, hindi naman siya ganun kadali. Kasi recruitment process, syempre, from the start, ano ba yung needed, no? Sa manpower natin. Ano ba yung manpower natin? So, ano ba yung mga needed? Kakulangan na mga ito. Based on my observation kasi, mostly ang motor shop naman, dapat siya ganun na maraming one. Like what? Pag mga back office, meron HR, marketing, admin, finance, and
general manager. Yan, mostly ganun lang. Pero kapag ka mga tsaka store staff, no? Store staff, yun lang, isa lang naman ang ano yan, mga function ng mga lahat ng store staff. Kasi meron silang 6 na branches. So, isa lang naman yung job description na kami. And definitely, ang mga mekaniko, no? Sa mekaniko naman ng motor shop, medyo unique ito kasi maraming leveling. Maraming leveling pwede tayong gawin. Ibig sabihin, yung competency level ng mga mekaniko, 7. No? Dapat marunong ka sa ganito, level 2, ganito, ito. So, madali na para sa akin magkapag sum up ng competency level kasi meron na silang level. So, madali na para sa akin. So, but that is a part of CMS, no, performance management. So, pero wala pa ako doon. May mga project na talaga. Pero as of now, for now, ang needed ko is the recruitment process. So ano ba yung flow natin? No? Typically, no? Ano ba yung flow ng recruitment? Mostly, sabi ko nga, nag-start yan sa manpower planning, ang planning, ilan yung kailangan, ano mga posisyon, at bakit, siyempre. Since the company, kahit naman sa position, once na nagkaroon ng additional branches or else nagkaroon ng additional naman. So, kaya nag-expand yung business. Mostly talaga, kung namin so, bakit manpower, hanapin mo, analyze natin, ilan bang kailangan, ilan ba yung target. Mostly sa mga motor shop, siguro unique lang doon sa part namin na 3 store kada branches. Tapos, ang provision ng mga mekaniko ay 50 per branch. So, talagang madami. Kaya lang naman tayo nagsiset na mga ganun kasi minsan, naano na natin, na-measure na natin yung customer needs. So, let's say, ako sa isang branch, yung mekaniko natin na set-up po, gamit na gamit siya, tapos meron makakapos na dalawang tapos. So, medyo kulang. No? So, kailangan kasi, sa mga objective natin, mapunan, no? Or mabigay kagad yung pangangailangan ng mga customer. So, kailangan, pagka may customer, available ka agad ang mekaniko. Mga 1-to-1, no? That is the target talaga. Para hindi na, kasi mostly yan ang mga nakikita ko sa mga motor shop. Usually, 1, 2. Tapos, ang downside pa niyan, sa 2 naman mekaniko. So, ang tendency, siyempre, may isip ka, no? Maghanap pa ng ibang, kaya hindi ka nauulit sa shop na yun. Kasi na nakaranas ka ng mga pag-ibigay. Alam mo naman mga Pilipino, mga isip yan. So, yun yung kailangan suntunan. So, yun ang naisip nila. 1:1, kailangan meron na yun. Oo, minsan ang epekto kasi yan, based on the commission rate ng mga mekaniko. Again, kaso nga, sabi ko nga may leveling yun. So, let's say, the A, may kaya siyang gawin, may hindi kayang gawin. So, may ganong factor. Kaya, let's say, kung mahirap talaga, siyempre, pag mahirap yan, definitely it takes time. So, mapupunto din ang mga yan. Lalo na pagka mga gagawin sa kanila. Pero yung mga basic external, madali. So, my point is, una-muna sa manpower natin. So, tingnan muna natin yung manpower natin, kaya ba?
Ngayon, since by the decision of the management, ay hindi. So, kailangan natin magtanong. So, that's the point na the requirements will be documented. So, kailangan meron talaga ng manpower na request. Kasi minsan, ang problema pag walang manpower request, naghahanap ka na ng tao, tapos yun pala, hindi na kailangan. Kasi nga, hindi mo na. So, may mga ganang signal. Kaya, sabi ko nga, ang trabaho natin, document para natin makakuha sa mga. Diba? Kasi, halimbawa, yung request niya is 10 mechanic, 10 motor mechanic. Tapos, later on, biglang nagbago. Naging tatlo na lang pala kayo. Ito naman, kung mapagamit. So, sayang, downtime para sa part namin ang nag-gastos tayo. Tapos yung pala, hindi na pala po. Or else, makancel pa yung request. May mga ganun. Kasi napunan na because, let's say, nagkaroon na the chapel or shifting, I don't know. Basta ganun. So, trabaho namin is to document. So, once na may request na, that's the time now we need to prepare the marketing tool. Marketing tool. So, ano ba yung mga focus namin? Siyempre, nandiyan advertisement namin social media. Mostly, ang advertisement kasi ay depende. I observe na sa Facebook, hindi masyado ang mga yan, katulad ng support feeling ko lang, no? Kasi na-experience ko mga content creator, hindi ko alam kung bakit. Pero once na sa FB, marami siya sa FB. Kasi I tried na nag-post ako ng mga job hiring ng Pilit, nagkaroon agad ng mga applicant. Kasi yung Facebook, hirap ako. Hindi ko na ba. Pero sabi nila, iba, is mas mabilis sa Facebook. Kaya nga, ang suggest ko, subukan nyo lahat, lalo sa mga newbie, subukan nyo lahat na mag-post kung saan. LinkedIn, meron kaya, kung job street, kung project, tapos sa Facebook naman, pwede din sa TikTok, kasi yun na discuss. But ang point ko, wala naman tayo sa road, kundi hanapin, nasan ba yung mga yan. So that is a recruitment process. Yan, nagre-recruit ka na. So syempre sa recruitment, nandiyan na yung time mo to screen, no? Screen mo yung tao. Sino ba yung mga candidate, pwede si candidate or shortlist mo or candidate mo na pwede maging part ng team mo, no? So detect mo dyan, sino ba yung mga reject, sino ba yung candidate for interview, no? Or sino yung mga candidate for contacting, na-contact mo na ba to? So may proseso pa rin doon, hindi ka natatakot. Kasi pag-post ko, meron ka pang mga gagawin mga sub-activities na pwede mong gawin. Alright? So let's say na-invite mo na siya sa bahay, sa office. About, mostly kasi kaya ka nag-invite to see siya sa in-person. Or else, you need to attend or interview or kung mayroon ka naman test. Mostly ganun. Kasi pagka may mga trade test talaga yan, kailangan natin na tingnan kung maurunod pa talaga. Kaya nagkakamit. Kasi syempre, kaya ka nag-hire para tulungan tayo ang company, hindi para tulungan natin ito na siya. So, hindi naman tayo charity company yan. Kasi may company na service na ibibigay sa iyo. Ayun, ano ba yung service na ibibigay? Doon, ito company na ibibigay sa akin para so, ayun.
Now, once na-interview mo na, yan, attend mo na. So, meron tayong mga time na pwede bigyan mo na ng 1 to 3 days. So, ano ba yun? Ano niya, finding meron po. Or kung meron man mga find na actually, kasi para mo na set up. Then next, once na tapos na yun, then naman na mga sometimes it are they provide letter get request tapos formalize na. Para ito, ano to din, itong tao na to, tinapos na. Baga, ganun din, parang, kumbaga sa relationship, nag-full tayo. And definitely, provide that bakit tayo? Kailangan, yun nga, kapag pumasok sa iyo, mga applicant sa talagang bigyan mo ng time. Ano mo? Kasi from time to time, sabit mo. Then, invite mo. Kasi ang goal mo lang naman, kung kailangan na, for that goal. Bakit ba itong mga recruitment process natin kaya natin? Sa selection, you need to interview. I-assess mo siya. Dito kasi medyo may decision making na ang gagawin kasi kung sino na ba yung candidate mo na ilalapit. So may may decision making. Okay? Importante yun. Okay. Sabi lang ako. Alright, nice ko lang. Okay, next. Ang next natin, so na-select mo na siya, siya na yung ano mo, possible na mga so that's the time. Sa selection, mostly ang ginagawa natin na after na selection is we come up a job offer. Okay? So submit mo siya ng job offer. Nandun sa job offer, the high state na maghanap na natin kasi based on sa napag-usapan nyo. Minsan kasi, iba yung napag-usapan nyo, iba yung job offer. Kaya talagang nagkakaroon ng problema. Kaya ensure lang na before na mag-provide ng job offer, ay malinaw na malinaw sa kanya mga gagawin. Malinaw na malinaw sa kanya mga gagawin. Posisyon. Kailangan transparent tayo sa pagbigay. Kasi kinuha ko. Kasi ganito, tayo, pilit natin kinukuha yung information ng ating aplikante. Diba? Even yung mga personal information. How naman, part naman ng employer, ibigay din naman natin kung ano yung tama. Ano ba yung meron naman? Para naman maging transparent. Hindi lang naman yung point. Next is what na so ang gagawin doon, purpose doon, para malaman siya yung offer, magulat siya na parang so that's the time now they will provide what they require. Mostly sa requirement naman, depende. May mga company na may mga company po as for requirement na to. May company naman na may mga company na lalo na kung hindi naman masyado pinakailangan.
medical. Importante yun. Kasi, siyempre, according to the labor law, kailangan maayos ang ating mga empleyado. Walang sakit. So, ano pa? Yung mga clearances, NBI, barangay, police clearance, kasi hindi natin alam, baka naman may mga cases ang ating mga team lead. Hindi natin alam. So, at definitely important yung mga government numbers natin. Maybe PhilHealth, SSN, importante yan na meron na ang aplikasyon. Ito pag wala pa, number, and so on. So, next is once that inaccept na na yung job offer, they provide na once they unset yung mga requirements that time siyempre magre-report niya. Sa reporting niya, pag-report niya, siyempre ilalagay na natin kontrata. Ito na yung kontrata mo, your contract, ito na yung mga other ito na kailangan ID, kung ano ba mga kailangan, kailangan ba niya ng laptop, and siyempre definitely ito yung pinaka-job description. So since wala bang mga job description, although meron mga staff o mga employees namin. So minsan sasabihin namin, pero hindi pa sabihin. Pero nandiyan na ako, yan yung mga trabaho natin. I-document lahat ng mga trabaho. Okay? So next natin, so nandiyan na yung contract. So sign na niya, okay na. And next process natin, this is another part. No? Sabihin ko na lang na another part of this is the onboarding. So next na natin yun, sunod na natin lang. But this time, ang pinag-aaralan lang natin ay about recruitment process. The flow ng recruitment. So again, ang recruitment process natin ay flow process natin ay nag-suggest sa manpower planning. Next, that's the time naman kita na manpower request, siyempre, based on sa pagkakapan. Then, that's the time na prepare mga posting sa social media, insights, no? Makakatulong so dapat meron mga sa Canva para mag-post, trabaho, question, magbulaan naman yan na then doon sa pag-recruit mo ng dalawa, may mga proseso pa yan, no? Study muna, study muna, then that's the time na ito yung job, pwede online, pwede pero mostly kasi face-to-face para at least, no? Kasi talaga natin lalo na kung may mga training. Then, bigyan mo siya ng time, no? Kung kailangan mo mag-sign ng mga araw para makapamili, mag-set ka pa ng mga, let's say, mga 1 to 3 days, bigyan mo siya ng time. Then, kapag ka nakapamili ka na, or else, may next naman ay may for final interview, or kung wala naman, you need to make a decision na kung and next, mag-provide ka ng job offer. So, job offer, dito nakasulat kung magkano sa insurance at yung mga certain requirements, yung mga other benefits of company. So, job offer yun. So, once na in-accept nila yung job offer, that's the time na pupunta siya sa office of the signing ng mga contract. And, akibat doon, meron yung mga application, bayan, ID, or other information which is
information or other information na kailangan ng mga employee. And once they are done with the employment contract and ready na, no? Ready na sa kanyang pwesto, that's the time na siya ay ka-onboarding. That will be our next topic for the next. Thank you very much, team. And ito, malapit na rin ako sa aking office, no? Salamat sa pakikinig at sa pagkikipagkwentuhan. Thank you very much. God bless us.